Araw-araw, tiniis ni Mitchell ang panlalait at pangmamaliit sa kanya mula sa mga empleyadong akali mataas na makatingin. Para sa kanila, isa lang siyang janitress na pangit, luma ang uniforme at tila walang karapatang igalang. Pero sa likod ng kanyang simpleng anyo at katahimikan, may tinatago si Mitchell na lihim na magpapagulat sa lahat. Siya ang asawa ng matipuno, makapangyarihan at ubod ng kisig na CEO ng kumpanya. Isang kwento ng panghuhusga, pagbangon at isang pag-ibig na pinili ang puso higit sa panlabas na anyo. Siya si Mitchell Soriano, galing sa simpleng pamilya. Magsasaka ang itay niya habang dakilang may bahay naman ang kanyang inay. Dalawa lang silang magkapatid na babae. Siya ang bunso. Nang bata pa siya, madalas na siyang mabuli sa school. Paano ba naman? Ang itim-itim niya at kulot pa ang buhok niya. Kabaliktaran sa kapatid niyang si Michelle na pinagpala sa sobrang ganda. Ang sabi ng mga kapitbahay nila, kung ano ang ikinapangit niya ay siya namang ikinaganda ng kapatid niya. Nang magsaboy daw ang kalangitan ng kagandahan, sinalo lahat ni Michelle. Walang itinira sa kanya. Hindi naman yun issue sa kanya, kaya baliwala lang kung tawagin siyang pangit ng karamihan. Basta alam niya sa kanyang sarili na maganda siya dahil anak siya ng Diyos. May ilan pang nagsasabi na baka ampun lang siya kaya iba ang itsura niya. Kasi maganda ang inay niya, lalo na nung dalaga, at sobrang gwapo naman ang itay niya. Kahawig pa nga nito ang sikat na action star na si Eddie Gutierrez. Tapos biniyayaan pa ng matangos na ilong na lalong nagpagwapo sa itay niya. Pikit mata niyang tinanggap ang pangmamaliit at pangahamak sa kanya. Basta siya masaya dahil mahal na mahal siya ng mga magulang. Ganon din ng ate Michelle niya. Pagka-graduate ng college, kaagad na lumuwas ng Maynila ang ate niya para maghanap ng trabaho. Dahil maganda ito at matalino, kaya naman mabilis itong natanggap bilang sekretary sa isang malaking kumpanya. Habang siya naman, naiwan sa probinsya kasama ng mga magulang. Ngunit makalipas ang isang taon, nakipagtanan ng ate Michelle niya sa boyfriend nitong guard na labis na kinalungkot ng kanilang mga magulang. Dahil dito, naisipan niyang tumigil na muna sa pag-aaral kahit na 2 taon na lang sana at gagraduate na siya ng college. Sigurado ka ba sa desisyon mo anak na luluwas ka ng Maynila at magtatrabaho? Malungkot na tanong sa kanya ng inay niyang si Aling Elvira. Opo inay, gusto ko makatulong sa inyo. Kapag may ipon na ako, tsaka na lang ulit ako babalik sa pag-aaral. Pero anak Mitchell, sayang naman kung ngayon ka patitigil sa pag-aaral. 2 taon na lang at gagraduate ka na. Okay lang po yun. Wala namang age limit sa pag-aaral. Basta pangako ko sa inyo kapag may trabaho na ako at may ipon na, babalik ulit ako sa pag-aaral. Okay po ba yun sa inyo? Kahit hindi pabor ang mga magulang ni Mitchell, ay walang nagawa kundi ang pumayag na lamang. Kaagad siyang lumuwas ng Maynila at pansamantalang nakitira sa boarding house ng pinsan niyang si Joanna. Si Joanna ay nagtatrabaho bilang janitress sa isang malaking kumpanya, kaya naisipan ni Mitchell na magpatulong dito para mapabilis ang paghahanap niya ng trabaho. Tamang-tamang timing mo Mitchell, hiring sila ngayon ng janitress. Kapag nagkataon, magkakasama pa tayo sa trabaho. Pero ang tanong, okay lang ba sa'yong maging janitress? Oo naman, kahit anong trabaho basta marangal, okay na okay sa akin. Kinabukasan, sumama siya kay Joanna sa kumpanya na pinagtatrabahuhan nito para mag-apply bilang janitress. Mabuti na lang hindi siya mahiyain, kaya mabilis lang niyang nasagot ang mga tanong ng nag-i-interview sa kanya. Sana talaga Joanna, matanggap ako na janitress dito para magkasama tayo, tsaka para makapagsimula ka agad ako sa trabaho. Tiwala lang pinsan, at saka magdasal ka, walang imposible. Tumango siya kay Joanna bilang pagsang-ayon sa sinabi nito. Ganun na lamang ang tuwa ni Mitchell nang tawagan siya ng HR at sabihing tanggap na siya sa trabaho at pwede na nga siyang mag-umpisa. Hindi naging madali ang unang araw niya sa trabaho. Ang iba nila kasing mga kasamahan, masama akong makatingin sa kanya. May tumatawag pa nga sa kanya ng kulot at negra. Baliwala lang yun kay Mitchell. Sanay naman na siya simula pagkabata. Sadyang mainit ang dugo sa kanya ng mga tao. Kaya nga wala siyang kaibigan ni isa. Kahit gusto niyang makipagkaibigan, ayaw naman sa kanya.
Ayaw naman niyang ipagpilitan ng sarili dahil sa bandang huli, siya lang din naman ang kawawa at masasaktan. Oras ng lunch, habang nasa kantin sila ni Joanna at kumakain, may isang grupo ang panay ang parinig sa kanya. Ayaw niyang patulan ng mga ito, kaya pinili na lamang niyang manahimik. Bakit pumapayag ka, Mitchell, na lait-laitin kanila? Lumaban ka. Huwag mong ipakita sa kanila na mahina ka dahil mas lalo ka lamang nilang kakawawain at pagtatawanan. Sanay na ako, Joanna. Oo, masakit pero anong magagawa ko sa totoo namang maitim ako at kulot. Hindi ka maitim. Morena beauty ka. Tsaka huwag kang maniniwala sa mga nagsasabing pangit ka dahil ang totoo maganda ka at yung buhok mo ang ganda-ganda kaya ng pagkakakulot. Hindi mo ba alam na maraming kababaihan ang nagpapakulot ng buhok? Kaya maswerte ka dahil biniyayaan ka ng magandang buhok. Nasasabi mo lang yan dahil pinsan mo ko. Kasi gusto mong palakasin ang loob ko. Okay lang ako, Joanna. Sanay na ako kaya dededmahin ko na lang sila. Mabilis na lumipas ang isang taon. Isang taon na pala siya sa Maynila. Kahit papaano, may kaunting ipon na rin siya. Buwan-buwan na siyang nagpapadala ng pera sa mga magulang. Sa awa ng Diyos, malapit nang matapos ang pwesto na pinapatayo niya para sa inay niya. Pangarap kasi ng inay niya ang magkaroon ng karinderya sa kanilang labasan. At tapat ng mismong eskwelahan, kaya tsak na mabenta, lalo na't masarap magluto ang inay niya. Isang umaga, na late nang pasok si Mitchell, kaya naman hindi niya napansin na elevator pala ng mga VIP ang nasakyan niya. Huli na nang mapagtanto niya kung kailan may isang VIP na ang sumakay. Ano ba yan, Mitchell? Nakakahiya sa mga VIP. Tsaka paano na lang kung bigla nila akong ipatanggal sa trabaho dahil sa katangahan ko. Singhal niya sa sarili. Samantala, napansin naman ni Grant ang babaeng katabi na todo yuko. Waring nahihiya ito base sa mukha nito. Miss, are you okay? Hindi niya napigilan ng sariling tanungin ang babaeng katabi. Nagulat naman si Mitchell nang magsalita ang lalaking katabi. Pasimple niya itong pinagmasdan. Matangkad ito, biniyayaan ng gwapong muka at magandang pangangatawan. Sa tindig ng lalaki, halatang mayaman at kagalang-galang. Okay lang po ako, sir. Nahihiya lang ako kasi sa sobrang pagmamadali ko kanina. Elevator ninyo ng mga VIP ang nasakyan ko. Nakita ni Mitchell nang umiti ang lalaki. It's okay. Wala namang batas ang nagsasabing bawal ninyong gamitin ang elevator ng mga taong nakatataas sa inyo. Anyway, I'm Grant Suarez. And you are? Nanlaki pa ang mata ni Mitchell nang ilahad nito ang palad sa kanya. Pasensya na po, sir, pero kaming mga mahihirap, walang karapatan na makipagkamay sa inyong mga mayayaman. Ganun pa man, maraming salamat po sa oras na inyong inilaan sa akin. Hey, anong sinasabi mo? Lahat ng tao dito sa mundo pantay-pantay lang. Walang mahirap at walang mayaman. Nakangiti nitong sagot. Doon na nag-angat ng tingin si Mitchell, dahilan upang magtama ang kanilang mga mata. Sa tanang buhay niya, ngayon lamang may taong kumausap sa kanya ng ganoon at mayaman pa. For the first time, naramdaman niyang nag-e-exist siya sa mundo. Sana lahat ng tao kagaya mo, sir, na may mabuting kalooban. Pagpalain po sana kayo ng Panginoon. Ngumiti ito ng kay lapad. Pakiramdam tuloy ni Mitchell kay lakas ng tibok ng puso niya na ngayon lamang nangyari sa kanya. Nang bumukas ang elevator, nagmamadali siyang lumabas. Pero bago yun, muli niyang sinuluyapan ng lalaki sa huling pagkakataon. Nang araw na yun, ganadong-ganado si Mitchell magtrabaho. Bagay na kaagad namang napansin ni Joanna. Aba, sa isang taon kitang nakasama. Ngayon pa lang kita nakitang ganito kasaya at ngingiti-ngiti. Yung totoo, pinsan, may nagpapatibok na ba sa puso mo? Nanunuksong tanong ni Joanna. Wala naman, natutuwa lang ako, Joanna, kasi yung lalaking VIP na nakasabay ko kanina. Sobrang bait, hindi niya ako hinusgahan sa katangahan ko. Bakit? Ano bang katangahan ang nagawa mo? Kinuwento ni Mitchell kay Joanna ang nangyari. Kahit ito man, kinabahan sa nagawa niya. Mabuti na lang talaga. Mabait ang lalaki na kasabay niya sa elevator. Nalaman mo ba, pinsan, kung anong pangalan niya? Maya-maya ay tanong ni Joanna. Tumango si Mitchell. Grant Suarez. Nagulat pa siya nang tumili si Joanna. Bakit ganyan ka naman kung makatili? Kilala mo ba siya? Naku, pinsan, ang swerte mo nakasabay mo sa elevator ang isang Grant Suarez. Siya lang naman ang pamangkin ng may-ari ng kumpanyang to.
Alam mo ba, successful na siya sa buhay. Maraming mga negosyo dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang bansa. Talaga? Kaya pala napaka-formal niyang tignan. Napakaswerte ng babaeng mamahalin niya. Bukod sa gwapo't mayaman si Grant Suarez, sobrang bait pa. Tumango si Mitchell sa sinabi ni Joanna. Maswerte talaga ang mamahalin nito. Kahit unang beses pa lang niyang nakita ang lalaki, naramdaman kaagad niya ang kabutihang loob nito, bagay na hinahanap ng mga kababaihan sa isang lalaki. Kahit siya man, nangangarap din na sana balang araw, makatagpo ng lalaking katulad ng itay niya, mapagmahal na asawa at mabuting ama sa kanilang magkapatid. Kaya lang mukhang malabong mangyari yun dahil sa kanyang itsura. Pagkatapos ng trabaho, naghiwalay silang dalawa ni Joanna. May date pa kasi itong pupuntahan. Hindi naman pwedeng sumama siya sa mga ito. Baka makaistorbo lang at isa pa pagod siya sa maghapon. Gusto niyang magpahinga ng maaga. Habang nag-aabang ng masasakyang jeep, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Mabuti na lamang may waiting shed na malapit doon na pwedeng silungan. Dahil sa lakas ng ulan, kaya naman madalang na ang jeep na dumadaan sa lugar na yun. Tiningnan ni Mitchell ang suot na mumurahing relo. Malapit nang mag-alas 8 ng gabi, malakas pa rin ang ulan. Mukhang matatagalan pa bago ito tumila. Nagdesisyon na lamang na maglakad si Mitchell. Wala na siyang pakailam kahit mabasa pa siya ng ulan, kaysa naman nabutan siya ng madaling araw sa kalsada. Habang naglalakad, isang kotse ang bumusina sa kanya, dahilan upang lingunin niya ito. Huminto ang kotse at bumukas ang bintana ng driver's seat. Nanlalaki pa ang mga mata ni Mitchell nang makilala kung sino ito. Walang iba kundi si Grant Suarez. Bakit naglalakad ka? Halata sa mukha nito ang pag-aalala. Wala kasing jeep na dumadaan, sir. Kaya naisipan ko na lakarin na lang. Baka maya-maya lang, tumila na rin ang ulan. Sumabay ka na sa akin. Ako nang maghahatid sa'yo. Alok sa kanya ni Grant. Naku, hindi na po sir, nakakahiya naman po sa inyo. Baka madumihan ko po ang sasakyan ninyo. Mas mahalaga ang kalusugan kaysa anong bagay. Halika na, pumasok ka na sa loob. Binuksan nito ang pintuan para makapasok siya. Bagaman nag-aalangan, pumayag na lamang si Mitchell. Napakabango ng sasakyan nito. Amoy pang mayaman. Saan ka nakatira? Sa Navotas pa po ako nakatira, sir. Kahit ibaba nyo na lang po ako kapag may nadaanan tayong jeep para hindi ko na kayo masyadong maabala. No, it's okay. Ihahatid kita kung saan ka nakatira. Mahirap na, babae ka pa naman. Maraming masasamang loob kapag gabi. Lihim na napangiti si Mitchell dahil napakabait ni Grant. Hindi ito katulad ng ibang mayaman na mapangmataas at nandidiri sa katulad niyang mahirap. Idagdag pa ang itsura niyang hindi kagandahan. Habang nasa biyahe, nakaramdam ng panginginig si Mitchell dahil sa lamig na nanggagaling sa aircon ng sasakyan. Idagdag pa na basang-basa siya ng ulan. Napansin naman ni Grant na nilalamig siya. Hinubad nito ang suot na coat at iniabot sa kanya. Isuot mo muna yan para kahit papaano, hindi ka masyadong lamigin. Huwag na po sir, nakakahiya naman sa inyo tsaka mababasa lang yan kapag isinuot ko. Nahihiyang sabi ni Mitchell. Walang problema kahit mabasa pa ang coat ko. Ang mahalaga ang kalusugan mo. Isuot mo na yan, huwag ka nang matigas ang ulo. Walang nagawa si Mitchell kundi ang isuot ang coat ni Grant Suarez. Kahit papaano, nabawasan ng lamig na nararamdaman niya at nakahinga na siya ng maluwag. Samantala, napangiti naman si Grant nang sundin siya ng babae. Habang nagdadrive, pasimple niya itong pinagmamasdan. Napakaganda nito para sa kanya. Naiiling na lamang si Grant sa tumatakbo sa kanyang isipan. Nang muli niyang tingnan ng babae, ay nakatulog na ito. Nakalimutan pala niyang itanong ang eksaktong lugar kung saan ito nakatira. Ginigising niya ito ngunit hindi naman magising. Kaya no choice kundi ang iuwi niya ito sa kanyang condo unit. Pagkapark ng sasakyan, binuksan ni Grant ang pinto para gisingin ng babae. Ngunit napamura siya nang maramdamang ito ay mainit. Inaapoy siya ng lagnat. Dali-daling binuhat ni Grant ang babae. Wala siyang pakailam kahit pinagtitinginan ng mga taong nakakasabay, lalo na sa loob ng elevator. Pagkapasok ng unit, maingat niyang inihiga sa sofa ang babae. Pansamantala itong iniwan sa sala at nagtungo sa kanyang kwarto upang maghanap ng damit na ipasusuot sa babae. Mataas na ang sikat ng araw nang magising si Mitchell.
Nagtataka pa ito nang mapansin na nasa loob siya ng magandang kwarto. Napabalikwas ng bangon at pilit inaalala ang mga nangyari. Nanlaki pa ang mga mata nang maalala na kasama niya kagabi si Grant Suarez. Babangon na sana si Michelle nang mapansin na iba ang suot na damit. Tinakpan niya ang sariling bibig nang maisip na baka si Grant ang nagbihis sa kanya. Si Grant nga kaya ang nagbihis sa akin kagabi. Kung siya ang nagbihis sa akin, edi nakita niya na ang lahat sa akin. Nakakahiya ka, Michelle. Nakita na ng lalaki ang katawan mo. Singhal niya sa sarili. Nagmamadaling bumangon at naglakad palapit sa pintuan. Bubuksan na sana niya ang pinto nang bigla itong bumukas. Iniluwa ang napakagwapong si Grant Suarez na nagpatigil sa kanyang mundo. Mabuti at gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Maayos na po ako, sir. Pasensya na naistorbo ko pa po kayo at… It's okay. Walang problema. Ang mahalaga magaling ka na. Halika sa kitchen. Nagluto ako ng almusal natin. Yaya nito sa kanya. Ikaw ang nagluto? Ibig sabihin, tayong dalawa lang ang nandito? Yes. Sir, pwede po bang magtanong sa inyo? Sure, go ahead. Sino-sinong nagbihis sa akin kagabi? Nauutal na tanong ni Michelle habang nakayuko sa lalaki. Ako ang nagbihis sa'yo. Don't worry, wala ako nakita. Tinakpan ko ang mga mata ko. Seryosong sagot ni Grant. Pakiramdam ni Michelle na mula bigla ang mukha niya. Kahit sabihin na tinakpan ni Grant ang mga mata, ito pa rin ang nagbihis sa kanya. Pasensya na po talaga, sir, sa abala. Tahimik lamang silang dalawa habang kumakain. Ayaw din namang magsalita ni Michelle. Baka isipin pa ni Grant na feeling close siya. Nang matapos kumain, sinabi niyang siya na ang magliligpit ng kanilang pinagkainan. Ngunit tumanggi ito. Magpahinga ka na muna para makabawi ka ng lakas. Mamaya kapag tumila na ang ulan, ihahatid na kita sa inyo. Napatingin bigla sa labas ng bintana ang dalaga. Doon niya lang nalaman na umuulan pa rin. Naku, hindi na sir. Sobrang nakakaabala na talaga ako sa inyo. Kaya ko naman ang sarili ko. Magkukommute na lang po ako. Malakas ang ulan. Mahihirapan ka na makauwi. Tsaka kagagaling mo lang sa sakit. Mag-stay ka na muna dito hanggang sa tumila ang ulan. Ako nang maghahatid sa'yo, okay? Walang nagawa si Michelle kundi ang pumayag na lamang sa gusto ni Grant. Lihim siyang napangiti habang pasimple itong pinagmamasdan. Lalong gumagwapo ito sa paningin niya at aaminin niyang crush niya si Grant. Samantala, naiiling na lamang si Grant nang maramdaman na sinusundan siya ng tingin ng babae na hanggang ngayon hindi pa rin niya alam ang pangalan. Natutuwa siya sa babae. Masyadong inosente ang mukha nito. Nang matapos maghugas at mailigpit ang mga gamit na ginamit sa pagluluto, nilapitan niya ang babae. Tahimik lang ito nakaupo habang nakatanaw sa labas ng bintana. Sunod-sunod na pagtikhim ang ginawa ni Grant para mabaling ang atensyon nito sa kanya. Now, pwede ko na bang malaman ang pangalan mo? Nag-angat ito ng tingin sa kanya. Michelle po ang pangalan ko, sir. Napakagandang pangalan, kasing ganda mo. Sa tanang buhay ni Michelle, ngayon lamang may nagsabi sa kanya na maganda. Masanay siya na nasasabihan ng pangit. Ang itim-itim mo, Michelle. Ay, nandyan na si Michelle, kulot-salot, at kung ano-ano pa na masasakit na salita ang sinasabi sa kanya. Lahat ng yun ay tiniis niya, kahit na ang totoo, nasasaktan siya. Malabo po ba ang mata niyo, sir? Hindi naman, bakit mo naitanong? Hindi niyo ba nakikita kung gaano ko kapangit? Natawa naman si Grant sa sinabi ng dalaga. Baka sila ang malabo ang mga mata. Hindi nila nakikita kung gaano ka kaganda. Maganda ka sa paningin ko, Michelle. Nagulat pa ang dalaga nang hawakan ni Grant ang isang kamay niya. Hindi tuloy niya alam ang gagawin, kung hihilahin ba ang kamay o hahayaan na lamang na hawak ito ni Grant. Sir Grant, yung kamay ko po. Nahihiyang sabi ni Michelle na ikinangiti naman ng lalaki. Sorry, please call me Grant. Wag nang Sir Grant. Pakiramdam ko tuloy. Lalo kong tumatanda kapag tinatawag mo kong Sir Grant. Biro nito sa kanya. Pero nakakahiya po tsaka, please. Pakiusap nito sabay titig sa kanya. Pakiramdam ni Michelle, malapit na siyang matunaw sa mga titig nitong nakakatunaw. Sige po, Sir Grant. Sige Grant. Hindi inaasahan ni Michelle na yun pala ang umpisa ng kanilang pagkakalapit ni Grant. Palagi siya nitong sinusundo at hinahatid. Tuloy, siya ang nagiging tampulan ng chismis sa loob ng kumpanya. Isang araw,
Habang nagpupunas ng bintana si Michelle, nilapitan siya ng isang katrabaho. Laking gulat niya nang batuhin siya nito sa mukha ng gloves. Sa tingin mo talaga, Michelle, siseryosohin ka ni Sir Grant? Nakikita mo ba ang sarili mo sa salamin? Diyos ko, kahit construction worker, hindi ka papatulan. Tapos ang lakas ng loob mong dumikit-dikit kay Sir Grant, nakakahiya ka. Galit na sabi ni Sandra. Magkaibigan lang kami tsaka mabait si Grant. Mahinahon niyang sagot sa katrabahong si Sandra. Wow, Grant na pala ang tawag mo ngayon sa kanya. Diyos ko, Michelle, bigla akong kinilabutan sa'yo. Masyado kang ambisyosa. Hoy Sandra, tigilan mo nga ang pinsan ko. Ano naman sa'yo kung nagkakamabutihan na silang dalawa ni Sir Grant? Kung naiinggit ka sa pinsan ko, edi magpaitim ka at magpakulot. Hindi yung inaaway mo siya. Pagtatanggol sa kanya ni Joanna. Pwede ba, Joanna? Huwag mo nga'y pinagtatanggol ang babaeng yan. Hindi ka ba nahihiya? Ang ganda mo tapos itong pinsan mo. Ew, nakakadiri ang pagmumuka. Mas nakakadiri ka. Maganda ka nga, pangit naman ang ugali mo. Diyan na nga kayo, magsama kayong dalawa. Nang iwan silang dalawa ni Sandra, kaagad niyang binalingan si Joanna. Dapat hindi mo na pinatulan si Sandra. Baka mawalan pa tayo ng trabaho. Huwag mo kong alalahanin, sanay ako sa masasakit na salita. Kaya ka nila inaabuso dahil hinahayaan mo lang sila na api-apihin ka. Diyos ko naman, Mitchell, 2025 na ngayon, hindi na uso ang sobrang bait. Paano ko lalaban, Joanna? Kung alam ko mismo sa sarili ko na totoo ang sinasabi nila sa akin, napangit ako na nakakadiri. How many times I told you na hindi ka pangit? Maganda ka, Mitchell, sa mga mata ko at mahal kita. Sabay pa silang napalingon ni Joanna at nakita nilang nakatayo si Grant na may hawak na bulaklak. Kinikilig na niyakap siya ni Joanna sabay bulong ng, mukhang magtatapat na sa'yo ng pag-ibig si Sir Grant. Nang makalapit sa kanilang kinatatayuan si Grant, kaagad nitong iniabot sa kanya ang hawak na mga bulaklak. Nag-aalangan pa si Michelle kung tatanggapin o hindi. Pero ang pasaway niyang pinsan, ito ang kumuha sa mga bulaklak at inilagay sa kamay niya. Salamat dito, nahihiyang sabi ng dalaga. Gusto sana kitang hiyain na mag-dinner mamaya. Okay lang ba sa'yo? Okay lang naman pero nakakahiya baka pagtawanan ka pa ng mga taong nakakakilala sa'yo. Kasi kasama mo ko. I don't care. Masaya ako na kasama kita, Michelle. I love you. Gustong kiligin ni Michelle pero hindi niya magawa. Nangangamba siya. Ayaw niyang mapahiya si Grant nang dahil lamang sa kanya. Samantala, lalong nadagdagan ang inis ni Sandra nang makitang inabutan ni Grant ng bulaklak si Michelle. Paano ba yan, Sandra? Mukhang si Michelle ang type ni Sir Grant. Hindi ako papayag na maging masaya ang babaeng yan. Ang tagal-tagal ko nang nagpapapansin kay Sir Grant tapos isang negra lang palang makakaagaw ko. So anong plano mo ngayon? Kailangan nating gumawa ng paraan para mapaalis sa trabaho si Michelle at tutulungan mo ko, Carol. Anong paraan naman? Kailangang masira si Michelle sa mga mata ni Sir Grant at kapag nangyari yun, mati-turn off sa kanya si Sir Grant at baka matanggal pa siya dito sa trabaho. Mukhang exciting yan ah. Sige, game ako dyan. Nag-high five pa ang dalawang bruha. Pagkalabas ng trabaho, nakaabang sa kanya si Grant. Katulad ng sinabi nito, nag-dinner sila sa isang mamahaling restaurant. Nakaramdam ng panliliit sa kanyang sarili ang dalaga. Paano ba naman, simpleng pantalon at blouse lang ang suot niya. Samantalang, puro sosyal lang nandoon. Nakakahiya, Grant. Pinagtitinginan nila ako. Mahinang sabi niya sa binata. Hayaan mo sila, Michelle. Basta ako, proud ako na kasama kita. Huwag mo silang intindihin. Ang mahalaga, masaya tayo ngayon at magkasama. Pero, shh, relax, akong bahala sa'yo. Dahil sa mga sinabi ni Grant, kahit papaano, nakaramdam ng saya ang puso ni Michelle. Pakiramdam niya sa tuwing kasama niya si Grant ay nasa alapaap siya. Higit sa lahat ay safe siya. Nang matapos kumain, inihatid na siya nito sa apartment. Bababa na sana siya ng sasakyan nang pigilan siya nito. Tungkol sa pinagtapat ko sa iyo kanina. Totoo yun, Michelle. Mahal kita at nakahanda ako na pakasalan ka. Hindi tayo bagay, Grant. Unang-una, magkaiba ang katayuan natin sa buhay. Langit ka samantalang ako'y lupa. Gwapo ka, samantalang ako pangit. Wala akong maipagmamalaki sa'yo. Baka pagtawanan ka lang nila kaya mas maganda sigurong
Ibaling mo na lamang sa iba ang nararamdaman mo para sa akin. Binabasted mo ba ako? Oo, Grant, dahil iyon ang tama. Hindi tayo bagay, mapapahiya ka lang sa akin. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Basta mahal kita, yun ang mahalaga. Nararamdaman ko, Mitchell, na mahal mo din ako. Kung ano man ang nararamdaman ko sa'yo, sa akin na lang yun siguro. Mas mabuting wag mo na akong lalapitan para… Hindi na natuloy ni Mitchell ang sasabihin. Mainit na mga labi ni Grant ang nagpatahimik sa kanya. Gusto niya itong itulak pero wala siyang lakas ng loob. Nakakapanghina ang halik nito na may kasamang kiliti. Dahil first time niyang mahalikan, kaya naman nangangapa pa siya. Sa huli, natagpuan niya ang sariling ginagaya ang paraan ng paghalik nito na sa tingin niya ikinatuwa ni Grant. Pareho pa silang hinihingal nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Nahihiyang nagyuko siya ng tingin, ngunit inangat nito ang muka niya hanggang sa magpantay ang kanilang mga muka. Ngayon mo sa akin sabihin na hindi mo ko mahal. Oo, Grant, mahal kita. Pero natatakot ako. Ayoko na pagtawanan ka ng mga tao ng dahil lamang sa akin. Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa'yo. Walang mang-aapi sa'yo. Hanggat kasama mo ko. I love you, Mitchell. Will you marry me? Nagulat ang dalaga sa sinabi ni Grant. Lalo na nang tumambad sa kanyang mga mata ang hawak nitong maliit na box. Hindi siya pinanganak kahapon para hindi malaman kung ano ang laman ng box. Ang bilis mo naman yata, Grant. Di ba dapat ligaw muna bago propose? Biro niya sa binata na totoo naman. Napapakamot ito ng ulo nang umiti sa kanya. Sorry kung masyado akong mabilis. Sobrang mahal lang talaga kita. Kaya ayokong magsayang ng bawat sandali. Bawat minutong lumilipas mahalaga sa akin. Please, marry me, Mitchell. Kahit nag-aalinlangan at may takot na nararamdaman sa kanyang dibdib, sa huli ay pinili ni Mitchell na pagbigyan ng kanyang puso. Tinanggap niya ang proposal ni Grant na labis nitong kinatuwa. Siyempre, ganoon din siya. Thank you so much. Hindi mo lang alam kung gaano mo ko pinasaya. I love you, Mitchell. I love you too, Grant. Ganting tugon niya sa binata. Bukas na bukas din. Ipapakilala kita sa magulang ko. Gusto kong magpakasal ka agad tayo sa lalong madaling panahon. Natatakot ako, Grant. Paano kung hindi nila ako… Paano kung tutulan nila ang pagmamahalan natin? Wala kang dapat na ikatakot. Magustuhan ka man nila o hindi, ako pa rin ang masusunod. Dahil desisyon ko to. Mahal kita, Mitchell. At nakahanda ko na ipaglaban ka kahit sa mga magulang ko. Salamat, Grant. Sana nga matanggap ako ng mga magulang mo. Ikinuwento niya kay Joanna ang tungkol sa kanila ni Grant, maging ang ginawa nitong pagpopropose sa kanya. Masayang masaya ito para sa kanya. Natutuwa si Mitchell dahil nagkaroon siya ng pinsan na mabait at supportive. Grabe, ito na ang simula ng pagbabago ng buhay mo, Mitchell. Malapit ka nang maging asawa ng isang mayamang CEO. Deserve mo to dahil mabuti kang tao. Natatakot ako, Joanna. Paano kung ayawan ako ng mga magulang ni Grant? Paano kung paglayuin nila kami? Huwag kang ang nega. Kung mahal ka talaga ni Grant, si Grant ang masusunod kaya magtiwala ka lang sa kanya, okay? Tama ang pinsan niya. Kailangan niyang lakasan ng loob at panghawakan ng pagmamahal sa kanya ni Grant. Samantala sa villa ng mga Suarez, sinalubong ni Doña Laura ang anak na si Grant at ni Yaya sa living room. May mahalaga tayong pag-uusapan, Grant. At gusto ko magsabi ka sa akin ng totoo. Tungkol ba saan ang pag-uusapan natin, Mama? Ano itong naririnig namin? Na nililigawan mo daw ang janitress sa kumpanya ng Tita Lara mo. Totoo ba ito, ha, Grant? Yes, Mama. At walang masama sa ginagawa ko. Are you stupid? Grant naman, isa kang CEO. Tapos magkakagusto ka lang sa isang janitress pa? Maraming babae ang nagkakagusto sa'yo. Pumili ka sa kanila ng kahit sino. Huwag lang sa isang hampas lupa na janitress. No, Mama. Mahal ko si Mitchell at nakahanda ako na pakasalan siya. Nahihibang ka na ba? Ano na lang ang sasabihin ng mga taong nakakakilala sa atin na mababa ang taste mo sa pagpili ng babaeng mamahalin? I don't care. Buhay ko to. Ako ang masusunod kung sino ang mamahalin ko at si Mitchell ang mahal ko. I am your mother at desisyon ko ang masusunod. Yes, Mama. Ikaw nga ang ina ko. Pero pagdating sa usaping pag-aasawa, ako ang masusunod dahil ako naman na makikisama sa kanya at hindi kayo. Kung wala na kayong sasabihin, aakyat na ako sa kwarto. I'm tired.
Nanggagalaiti sa inis si Doña Laura. Hindi siya papayag na isang hampas lupa na janitress lang ang magiging daughter-in-law niya. Kailangan may gawin siya ng sa ganun matapos na ang kabaliwan ng anak niya sa janitress na yun. Walang inaksayang sandali ang ginang. Kaagad niyang tinawagan ng kapatid at sinabi ang gusto niyang mangyari. Sorry Ate Laura, pero hindi kami pwedeng magtanggal ng empleyado na wala namang ginagawang kasalanan o nilalabag na patakaran ng kumpanya. Pwes, gawan mo ng paraan. Tutal ikaw naman ang may-ari ng kumpanyang yan. Hindi ako papayag na patuloy na landiin ng janitress mo ang Unico iho ko na pamangkin mo. Ate, hayaan mo na mga bata. Wala tayong magagawa kung talagang nagmamahalan silang dalawa. Nasasabi mo lang yan dahil pumatol ka sa construction worker sa isang hampas lupa. Kahit na ayaw ng mga magulang natin. Ito ang tatandaan mo, Lara. Hindi matutulad sa'yo si Grant na bumagsak sa hampas lupa. Kinabukasan, sinadya ni Doña Laura na pumunta sa kumpanya ng kapatid para makita ang babaeng kinababaliwan ng kanyang Unico iho. Pagkapasok pa lang, kaagad niyang tinawag ang isang janitress para magtanong dito. Kilala mo ba ang babaeng lumalandi sa anak ko? Ngumiti ng kay lapad si Sandra. Yes ma'am, kilalang kilala ko ang babaeng lumalandi kay Sir Grant. Nasa CR siya ngayon naka-assign. Dalhin mo ko sa kanya at magtutuos kaming dalawa. Dinala ni Sandra si Doña Laura kung saan naroon si Michelle. Nang iwan niya ang dalawang babae, tinawag niya si Carol. Mukhang malaking gulo to, Carol. Akin na ang cellphone mo. Anong gagawin mo? Ano pa? Di magla-live ako para mapanood ng buong mundo ang mangyayari sa pangit na Michelle na yon. Samantala, nagulat naman si Michelle nang may isang babae ang pumasok sa loob ng CR. Ikaw ba ang babaeng lumalandi sa anak ko? Po? Estupida! Ako ang ina ni Grant at inuutusan kita na layuan mo siya right now. Magandang araw po ma'am. Ako po si Michelle, ang girlfriend ni Grant. Magalang niyang sabi sa ginang. Girlfriend? Look at yourself. Isa kang hampas lupa at hindi ka nababagay sa anak ko. Ang taas ng pangarap mong babaeng impakta. Layuan mo ang anak ko dahil kung hindi ay sisirain ko ang buhay mo. Nagmamahalan po kami ni Grant. Alam ko po na mahirap lang ako pero mahal ko po ang anak niyo. Sa tingin mo talaga seseryosohin ka ng anak ko? Nakikita mo ba sa salamin ng pagmumukha mo? Napakapangit mong impakta ka. Labis na nasaktan ng dalaga sa masasakit na salitang binitiwan sa kanya ng mama ni Grant. Oo, mahirap lang siya at hindi kagandahan. Pero tapat at wagas ang pagmamahal niya kay Grant. Sabihin niyo na po ang gusto niyong sabihin sa akin. Pero walang magbabago sa nararamdaman ko para sa anak niyo. Kung ayaw niyo po sa akin, wala po akong magagawa kundi ang tanggapin yun. Pero sana naman, huwag ninyong ahadlangan ang pagmamahala namin ni Grant. Magkano ba ang kailangan mo para layuan ang anak ko? Sabihin mo sa akin. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Ang pagmamahal lang ni Grant ang kailangan ko. Matapang niyang sagot sa ginang. Fine, gusto mong pumasok sa pamilya namin? Go ahead, pagbibigyan kita. Pero tong tatandaan mo, gagawin kong impyerno ang buhay mo hanggang kusa kang umalis sa buhay ng anak ko. Banta sa kanya ng ginang. Bago tuluyang lumabas si Doña Laura, ay tinapunan muna siya nito ng matalim na tingin. Nangihinang napaupo sa cubicle ang dalaga habang tahimik na lumuluha. Hindi pa man nakakabawi ang dalaga sa nangyari. Bigla namang pumasok ang dalawa niyang katrabaho na sina Sandra at Carol. Nakangisi ang mga itong siya'y tinignan. Kung nandito kayo para awayin ako, pakiusap, ayoko ng away. Ang gusto ko lang magtrabaho ng tahimik. Sinungaling, kung totoong trabaho lang ang sadya mo dito, dapat hindi mo nilalandi si Sir Grant. Pero anong ginagawa mo? Nilandi mo siya. Sabihin mo nga sa akin, Negra, ginayuma mo ba si Sir Grant kaya humaling na humaling siya sa'yo? Sa tingin ko, Sandra, may lahing mangkukulam ang negrang to at ginagayuman niya si Sir Grant. Kasi kung nasa tamang pag-iisip si Sir, hinding-hindi niya papatulan ng babaeng to. Sigunda naman ni Carol. Sa bagay, pagmumukha pa lang ng negrang to mukha ng mangkukulam. So ano Michelle, anong pakiramdam ang makaharap si Doña Laura? Kung ayaw mong maramdaman ng bagyong Doña Laura, layuan mo si Sir Grant dahil ang katulad mo hindi nababagay sa kanya. Kaya kung may natitira ka pang kahihiyan dyan sa pangit mong pagmumuka, utang na loob, tigilan mo na si Sir Grant. Sa halip na sagutin ng dalawang babae, pinili na lamang na manahimik ni Michelle. Inisip na lamang niya na wala siyang naririnig, na nag-iisa lang siya sa loob ng CR.
Ngunit sadyang naghahanap talaga ng gulo si Sandra dahil hindi siya nito tinitigilan hanggat hindi siya nasasagad. Tao lang siya at may hangganan din ang kanyang pasensya. Ano, bakit ayaw mo magsalita? Dahil totoong ginagayuma mo si Sir at totoong may lahing mangkukulam kayo? Giit pa ni Sandra. Alam ng Diyos na hindi totoo ang mga sinasabi ninyo tungkol sa akin. Aminado ko, Sandra, hindi ako maganda. Pero pinalaki ako ng mga magulang ko na may takot sa Diyos. Hindi katulad mo na maganda ka nga, pero mas masahol pa sa demonyo ang pag-uugali mo. Anong sabi mo, demonyo ko? Oo, demonyo ka. Maganda ka lang sa panlabas, pero bulok naman ang pag-uugali mo. Ah, ganun ba? Eh di sige, ipapakita ko sa'yo kung gaano ko ka-demonyo. Nagulat na lamang si Michelle nang basta na lamang siyang sugurin ni Sandra at sabunutan. Ano ba, Sandra? Bitiwan mo nga ako, nasasaktan na ako. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi ka nagtatanda. Ilalagay kita sa dapat mong kalagyan. Nagsabunutan silang dalawa ni Sandra hanggang sa magpagulong-gulong. Sa halip na awatin ni Carol, nag-e-enjoy pa ito habang kinukuhanan sila ng video. Natigil lamang ang pag-aaway nila ni Sandra nang pumasok sa CR si Grant. Kaagad sila nitong inawat. Anong ginagawa ninyo? Bakit kayo nag-aaway? Gusto nyo ba na parehong mawalan ng trabaho? Pagsabihan mo sarang pangit na yan, masyadong ambisyosa. Pasigaw na sagot ni Sandra. Hindi ako nag-umpisa ng away, kundi silang dalawa. Sinugod nila ako dito at pinagtulungan. Pagtatanggol ni Michelle sa kanyang sarili. I know, Michelle, kayong dalawa, sa susunod na uulitin nyo pa to, ako mismo magtatanggal sa inyo sa trabaho. Gusto kong sabihin sa inyong dalawa, lalo na sa iyo, Sandra, na hindi ninyo pwedeng awayin si Michelle dahil ikakasal na kami. Magiging asawa ko na siya. Gusto kong igalang nyo siya katulad ng paggalang ninyo sa akin. Naiintindihan nyo? Hindi naman nakapagsalita ang dalawang babae. Inakay siya ni Grant palabas ng CR. Sa halip na dalhin siya nito sa locker, ay sumakay sila sa elevator. Saan tayo pupunta? Simula ngayon hindi ka na dito magtatrabaho. Dahil bukas, magiging Mrs. Suarez ka na. At sa mismong kumpanya ka na natin magtatrabaho kasama mo ko. Nakangiti nitong sabi. Tama bang narinig ko? Magpapakasal na tayo bukas? Yes, Michelle. Magpapakasal na tayo bukas na bukas din. Hindi na ako papayag na may mga api pa sa'yo. Napanood ko ang nangyaring panunugod sa'yo ni Mama. Ako nang humihingi ng tawad para sa kanya. Wala yun. Naiintindihan ko naman ang mama mo. Ayaw lang niyang pagtawanan ka ng mga tao ng dahil lamang sa akin. Mahal kita, Grant, pero ayaw kitang masaktan ng dahil lamang sa akin. Hindi ako masasaktan ng dahil sa'yo. Kung ayos sa'yo ni Mama, wala na tayo magagawa doon. Pero sisiguraduhin ko sa'yo na hindi ka niya na masasaktan dahil hindi tayo titira sa villa. Nakabili na ako ng sarili nating bahay at simula ngayon, doon na tayo titira na magkasama. Nag-uumapaw ang sayang nararamdaman ni Michelle ng mga oras na yon. Ramdam na ramdam niya kung gaano siya kamahal ng isang Grant Suarez. Katulad ng sinabi nito, umuwi sila sa bahay na binili nito para sa kanilang dalawa. Nagustuhan mo ba ang mansyon natin? Napakaganda, Grant, at ang laki. Humahanga niyang sabi. Ang bahay na ito ang magiging saksi ng pagmamahalan natin. At dito tayo bubuo ng isang masayang pamilya, kasama ng mga magiging anak natin. Mahal na mahal kita, Michelle. Mas mahal kita, Grant. Kamuntik pang mapasigaw ang dalaga nang bigla na lamang siyang buhatin ng binata papasok sa bahay. Pakiramdam tuloy niya. Ikinasal na silang dalawa at papunta sila sa honeymoon stage. Maingat siya nitong iniupo sa mahabang sofa na naroon. Nang igala niya ang mga mata, doon lang niya napansin na kumpleto na pala sa kagamitan ng bahay. Kung may gusto ka pang idagdag na kagamitan, sabihin mo lang sa akin para mabili din. Wala na kasi sa tingin ko, nandito na lahat. Napakaganda ng bahay na ito. Pakiramdam ko hindi ako bagay na tumira dito. Shh, huwag mong sabihin yan. Dahil dito ikaw ang reyna at ikaw din ang reyna ng puso ko. Walang makakapantay sa sayang nadarama ni Michelle na mga sandaling yun. Ni sa palagi hindi niya naisip na may lalaking darating sa buhay niya at mamahalin siya ng buong buo sa kabila ng itsura niya at katayuan sa buhay. Pero ito siya ngayon, kasama ang lalaking nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal. Ang lalaking hindi siya hinusgahan. Ang lalaking nagpakita na hindi mahalaga ang itsura, na mas mahalaga ang pag-uugali at nilalaman ng puso. Nang gabing yon, magkatabi silang natulog. Hindi kagaya ng ibang lalaki si Grant na kahit hindi pa kasal, gusto na kaagad may mangyari.
dahil si Grant buo ang respeto sa kanya at iginagalang siya nito bilang isang babae. Kinabukasan, ikinasal sila sa West. Yun kasi ang nakikitang paraan ni Grant para hindi na sila paglayuin ng mama nito. Tanging si Joanna lang ang nag-iisang saksi sa kanilang pagpapakasal. Nang matapos ang kasal, tsaka lamang sila nagtungo sa villa ng mga Suarez. Nagulat pa ang mama nito nang makitang kasama siya ni Grant. "Bakit mo dinala sa pamamahay ko ang babaeng yan?" Malakas ang boses na sabi ng mama ni Grant sabay turo sa kanya. "Don't worry mama, hindi naman kami magtatagal dito. Kaya lang kami dumaan para sabihin sa'yo na kasal na kami." "Yes mama, kasal na kami ni Mitchell. Magkasawa na kami ngayon." Proud na sabi ni Grant sa ginang. "What?" Tinignan siya nito ng kay talim. Kung nakakamatay lang ang tingin nito, baka kanina pa siya bumulagta sa simento at nalagutan ng hininga. "Alam ko naman natutol kayo dahil ayaw mo sa kanya. Kaya naisip ko nang magpakasal na lang kami sa West. Ngayong kasal na kami mama, hindi mo na kami pwedeng paglayuin pa." "Talagang sinuway mo ko Grant nang dahil sa babaeng yan. Ito ang tatandaan ninyong dalawa. Lalo ka ng babae ka. Kahit kailan, hinding-hindi kita matatanggap na manugang." Ani ng ginang sabay duro sa pagmumukha ni Mitchell. "Mahal ko po ang anak ninyo, ma'am. At papatunayan ko po yun sa inyo." Pagkagaling sa villa ng mga Suarez, umuwi na silang mag-asawa sa kanilang bahay. "Ikaw na ang bahalang magpasensya kay mama. Balang araw, matatanggap ka din niya bilang asawa ko. Naiintindihan ko naman ng mama. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para matanggap niya ako bilang asawa mo." Nakangiti niyang sagot sa asawa. Ngumiti ito sa kanya bago siya niyakap ng kahigpit na kaagad naman niyang tinugon. Nang bumitiw ito sa pagkakayakap, tsaka nito inangkin ang kanyang mga labi. Buong pagmamahal niyang ipinaubaya ang sarili sa asawa. Ramdam niya ang pag-iingat nito sa bawat paggalaw, sa bawat pag-angkin nito sa kanya na nagdudulot ng kaligayahan sa kanyang puso. Ang gusto sana ni Grant, mangibang bansa sila para sa kanilang honeymoon. Ngunit tumanggi siya. Sa halip ay hiniling niya sa asawa na umuwi na lamang ng probinsya para makilala nito ang mga magulang niya. Pumayag naman ito sa gusto niya na labis niyang ikinatuwa. Nang hapon ding yun, umuwi sila sa probinsya ni na Michelle. Dahil malayo ang Bicol, kaya madaling araw na nang makarating sila. Nagulat pa ang mga magulang ni Mitchell nang mapagbuksan siya ng pintuan, lalo na nang mapatingin ang mga ito sa gawin ni Grant. Niluwagan ng itay niya ang pintuan para makapasok silang dalawa ni Grant. Pagkapasok, kaagad na niyakap ni Mitchell ang mga magulang. "Anong nangyari anak? Bakit bigla ka namang umuwi?" Tanong kaagad ng itay ni Mitchell. "Oo nga anak, bakit ka umuwi nang walang pasabi sa amin? At teka, sino naman itong gwapong kasama mo?" Ani ng inay niya habang hindi inaalis ang tingin kay Grant. Lumunok muna ng 3 beses si Mitchell bago sinagot ang tanong ng kanyang magulang. "Inay, itay, si Grant po asawa ko." Kinakabahan niyang sabi sa mga ito. "Asawa mo siya? Kailan pa? Bakit naman hindi mo sa amin sinabi?" May himig pagtatampo sa boses ng kanyang inay. "Oo nga anak, bakit mo inilihim sa amin na may balak ka na palang mag-asawa? Hindi ka na namin pipigilan, basta nagmamahalan kayong dalawa." "Inay, itay, pasensya na po kayo sa nangyari. Biglaan kasi ang pagpapakasal namin ni Grant. Tanging si Joanna lang ang nag-iisang saksi." Paliwanag niya sa mga magulang. Ikinuwento ni Mitchell ang dahilan kung bakit biglaan ang desisyon nilang pagpapakasal ni Grant. Ang akala niya, hindi siya maiintindihan ng mga ito. Mabuti na lamang, malawak ang pag-unawa ng mga magulang. Naintindihan kaagad ang naging desisyon nila. Masaya ang mga magulang niya para sa kanya dahil nahanap na niya ang tunay na pag-ibig sa katauhan ni Grant. Kahit siya man hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala na may asawa na siya at mahal na mahal siya nito. Napagkasunduan nilang mag-asawa na 1 linggo silang mananatili sa probinsya nang sa ganoon makasama niya ng ilang araw ang mga magulang. Idagdag pa na gusto din ng mga ito na makilala si Grant. Sa 1 linggo nilang pananatili sa probinsya, doon napatunayan ni Mitchell kung gaano kabuti ang kalooban ni Grant at hindi ito mahirap pakisamahan. Sa loob ng 1 linggo na iyon, kuhang-kuha nito ang loob ng kanyang mga magulang, maging ang kanilang mga kapitbahay. Kaya naman nang sumapit ang araw ng kanilang alis, maraming nagpadala ng mga pagkain sa kanila. "May gusto ho pala akong sabihin sa inyo.
Sana mapagbigyan niyo ko, ani Grant sa mga magulang. Ano yun, Grant? Magkasabay na tanong ng kanyang inay at ng kanyang itay. Gusto ko po sana na sumama kayo sa amin ni Mitchell, pabalik ng Maynila. Alam ko po na hindi siya magiging masaya kapag malayo kayo sa kanya. Kaya naisip ko na isama kayo pabalik para magsama-sama tayong lahat sa isang bahay. Nagkatingin na naman ang mga magulang ni Mitchell. Sigurado ka ba, Grant, sa sinabi mo? Ani Mitchell sa asawa. Yes, dahil gusto kong maging masaya ka. At isa pa, ayaw kitang nakikitang nag-aalala at nag-iisip. Malaki ang bahay natin, kasya tayong lahat dun. Naluluhang niyakap ni Mitchell ang asawa. Hindi siya makapaniwala na makakasama na niya ang mga magulang sa Maynila. Maraming salamat, Grant. Hindi mo alam kung gaano mo ko napasaya. I love you. Lahat na makakapagpasaya sa'yo, ibibigay ko. Basta kaya ko. Ganyan kita kamahal, Mitchell. Ngayon mapapanatag na ang kalooban ni Mitchell dahil kasama niya na ang mga magulang sa Maynila. Nagpapasalamat siya sa Diyos na binigyan siya ng napakabait na asawa at mapagmahal na asawa. Naging masaya ang pagsasama nila. Wala nang mahihiling pa si Mitchell dahil nasa kanya na ang lahat. Kahit hindi niya hinihiling, ibinibigay ng kanyang asawa. Katulad na lamang ngayon, may sorpresa ito sa itay niya. Naiiyak niya itong niyakap. Salamat, Grant. Hindi mo lang alam kung gaano mo napasaya si itay. Matagal niya ng pangarap ang magkaroon ng talyer. Wala yun. Maliit na bagay. Tsaka gusto ko na may pagkakaabalahan at pagkakakitaan si itay para hindi siya mabagot dito. Tama ka. Yun nga din ang iniisip ko. Hindi kasi sanay si itay na walang ginagawa. Tsaka pangarap talaga niyang magkaroon ng sariling talyer. Dahil sa'yo natupad yun. Salamat. Siya nga pala. Next week na ang birthday ko. At panahon na para ipakilala kita sa buong mundo bilang asawa ko. Anong sabi mo? Ipapakilala mo ko na asawa mo sa mismong birthday mo? Yes, why? May problema ba? Natatakot ako, Grant. Paano kung mapahiya ka ng dahil sa akin? Birthday mo pa naman yun. Wag na lang siguro. Ang mahalaga, mahal natin ang isa't isa. No, Mitchell. Hindi ako papayag. Asawa kita at hindi kita kinakahiya. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Basta ang gusto ko lang, malaman ng buong mundo na ikaw ang maswerteng babae na nakapagpatibok sa puso ko. Pero, Grant, mahal na mahal kita, Mitchell. At kahit kailan, hindi kita ikakahiya. Proud ako na ikaw ang asawa ko at magiging ina ng mga anak ko. Parang hinaplos ang puso ni Mitchell dahil sa mga sinabi ni Grant. Ramdam na ramdam niya ang katotohanan sa mga sinasabi nito. Kung dati nangangarap siyang maging maganda, ngayon ay hindi na. Kahit hindi siya maganda, binigyan naman siya ng asawang napakagwapo at mahal na mahal siya. Ngayon ay napatunayan ni Mitchell na wala sa ganda ang tunay na pag-ibig, kundi ibibigay yun sa iyo ng Panginoon sa tamang panahon. 5 araw bago ang birthday ni Grant, nagkaroon ito ng biglaang business trip sa Cebu. Gusto sana nitong isama siya, ngunit tumanggi siya. Ayaw naman niyang makaistorbo sa trabaho nito. Isa pa'y wala naman siyang alam pagdating sa business. Akala niya okay na, pero hindi pala. Dahil hiniling sa kanya ni Grant na habang wala ito, siya muna ang tatao sa opisina. Nang sa ganoon, unti-unti siyang masanay at makilala ang mga empleyado ng kanilang kumpanya. Ayaw sana ni Mitchell dahil nahihiya siya. Kaso mapilit si Grant, kaya pinagbigyan niya na lamang. Isa pa ang sabi nito, ibinili na siya sa sekretary kapag dumating siya sa opisina, kaya wala siyang dapat ikabahala. Nang araw na yon, inihatid si Mitchell ng driver ni Grant sa kumpanya ng mga Suarez. Halos malula siya sa laki ng building. Ma'am, sasamahan ko pa po ba kayo sa loob? Tanong sa kanya ni Mang Rolando. Hindi na po, tatawagan ko na lang kayo mamayang hapon kapag pauwi na ako. Sige po ma'am, good luck po sa inyo. Nagpasalamat muna si Mitchell bago naglakad papasok ng building. Habang naglalakad, ramdam ni Mitchell na maraming mga mata ang nakatingin sa kanya. Gusto sana niyang batiin ang mga taong nakasabay sa paglalakad. Ngunit nag-aalangan siya, natatakot siyang mabuli na naman. Pipindutin na sana niya ang VIP elevator nang biglang may magsalita sa kanyang likuran na boses babae. Nang lingunin niya ito kung sino, nakita niya ang isang magandang babae na nakatayo at nakapamiwang. Ang kapal naman na mukha mong gamitin ng elevator na yan. Hindi mo ba alam na para lang yan sa mga VIP at hindi ka pwede dyan? Mataray nitong sabi sa kanya.
Hindi na natuloy ang sasabihin ni Michelle nang lapitan sila ng isang babae na sa tingin niya nagtatrabaho sa kumpanyang yun. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa ng babae. Maya-maya, ngumiti ito sa babae. "Good morning, ma'am. Kayo po ba si Mrs. Suarez, ang asawa ni Sir Grant?" Magalang nitong tanong sa babae. Sasagot na sana si Michelle nang biglang nagsalita ang babae. "Yes, ako nga si Mrs. M. Suarez." Maarte nitong sagot. "Naku ma'am, ang ganda-ganda nyo naman po. Halina po kayo sa opisina ni Sir. Inayos ko na po yun para sa inyo. Excited na kaming lahat dito na makatrabaho kayo." Nakangiting sabi ng babaeng staff na sa tingin ni Michelle ay sekretary ni Grant. Bago tuluyang pumasok ng elevator ang dalawang babae, muling nagsalita ang sekretary ni Grant. "Ikaw ba yung bagong hired na janitress? Pumunta ka sa second floor. Nandoon si Mrs. Castro. Siya ang kausapin mo at dun mo rin makukuha ang uniform mo." Yun lamang at tinalikuran na siya ng mga ito. Ngunit kailangan niyang itama ang maling akala ng sekretary ni Grant. Hinabol niya ang mga ito bago pa tuluyang makapasok sa elevator. "Sandali lang miss, nagkakamali ka ng akala. Ako ang asawa ni Grant at hindi siya." Ngunit tinaasan lamang siya ng kilay ng sekretary ni Grant. "Hoy babae, nakikita mo ba sa salamin ng itsura mo? Ang pangit mo tapos sasabihin mo na ikaw ang asawa ng CEO ng kumpanyang to? Diyos ko naman, mahiya ka nga sa balat mo. Ang mabuti pa, pumunta ka na ng CR dahil doon nababagay ang pagmumukha mo. Right ma'am?" "Exactly, alis!" Pagtataboy sa kanya ng babaeng huwad, naiiyak na lamang si Michelle nang pagsarahan siya ng elevator ng mga ito. Tatawagan na sana niya si Grant nang lapitan siya ng isang babaeng naka-uniform ng pang-janitress. "Pagpasensyahan mo na mga tao dito, masyadong mga perfect. Akala ko pa naman mabait ang asawa ni Sir Grant pero hindi pala. Halika na nga, ako na magtuturo sa'yo at kung saan ka naka-assign na floor." Sabi ng babae na nagpakilalang Ana. Nangihinang nagpatianod na lamang si Michelle kay Ana hanggang sa makasakay sila ng elevator. Ayaw niyang magsalita dahil baka kung ano pa ang kanyang masabi. Samantala, abot tenga naman ang ngiti ni Lena, lalo na nang dalihin siya ng sekretary ng CEO sa opisina nito. Daig niya pang nanalo sa loto. Siya si Lena Reyes, 26 years old, bagong hired na janitress ng kumpanyang yun. Sa totoo lang, ayaw niya maging janitress. Masyado siyang maganda para maglinis ng sahig o ng mga banyo. Kaso wala siyang pagpipilian, hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya naman na mapagkamalan siya kanina na asawa ng CEO, sinunggaban na niya ang pagkakataon na maranasan ng maging mayaman kahit pansamantala lamang. Pinaikot-ikot ni Lena ang swivel chair habang nakaupo at nakapikit ang mga mata. Gusto niyang namnamin ang mga sandaling yun. Napatayo siya bigla nang makarinig ng mahihinang katok sa pintuan. "Pasok!" pasigaw niyang sabi. Bumukas ang pintuan. Pumasok ang sekretary ng CEO. May dala ito na isang tasang kape at inilapag sa table. "Hindi ako umiinom ng kape. Wala bang gatas dito?" Mataray niyang sabi sa sekretary. Ganun ba ma'am? Sige po ma'am, gagawan kita ng milk." "Bilisan mo, ayoko nang makupad kumilos." "Opo ma'am, pasensya na po talaga." Lalabas na sana ang babae nang tawagin ulit ito ni Lena. "Samahan mo na rin ang 2 box ng pizza, yung pepperoni ha." Tumango naman ito sa kanya. Nang makalabas ang sekretary, naupo ulit siya sa swivel chair at isinandal ang katawan niya. Muli niyang ipinikit ang mga mata hanggang sa siya ay makatulog. Samantala sa Cebu, nakatanggap ng tawag si Grant galing sa kanyang mama. Ayaw sana niyang sagutin ang tawag dahil nagtatampo pa rin siya rito, pero hindi naman niya ito kayang tiisin ng matagal. "Yes mama, napatawag ka po." Kaagad niyang tanong sa kanyang mama. "Ilang araw ka ba dyan sa Cebu?" 3 araw lang naman ako dito. Bago ang birthday ko, nandyan na ako. "Bakit ho?" "Good, may hinanda akong party para sa'yo at gusto ko na maging masaya ka." "Magiging masaya lang ako kapag tinanggap ninyo si Michelle bilang asawa ko. Mabait ang asawa ko ma. Sana kilalanin niyo muna siya bago husgahan at pagsalitaan ng kung ano-anong masasakit na salita." "Actually son, yun ang dahilan kaya ako tumawag. Gusto ko na magkaayos kami ni Michelle, alang-alang sa iyo. Susubukan ko siyang tanggapin bilang manugang ko dahil mahal kita anak at nakikita ko rin na mahal ka niya." "Really mama?" "Yes son,
Ganyan kita kamahal. Sorry kung hindi naging maganda ang pakikitungo ko sa asawa mo. Wala na yun sa akin, Mama. Ang mahalaga ay maging okay kay ni Mitchell. Nasa office ko siya ngayon. Kung hindi ka busy, pwede mo siyang puntahan at iyayaing mag-lunch para magkausap kayo. Tamang-tama. Nandito na ako ngayon. May kukunin kasi akong mahalagang papeles. Sige at pupuntahan ko siya sa opisina mo. Thanks, Mama. I love you. I love you too, son. Okay, bye, Mama. Take care. Kahit papaano, nakahinga ng maluwag si Grant dahil sa wakas, magkakaayos na ang dalawang babae na pareho niyang mahal. Gusto sana niyang tawagan si Mitchell para sabihin ng good news, ngunit naisip niyang wag na lang para masurpresa ito sa mangyayari. Samantala, nanlalaki pa ang mga mata ni Doña Laura nang makita ang babaeng tulog sa swivel chair ng anak niya. Ginising niya ito ngunit hindi magising-gising. Sa inis ng Doña, dinampot nito ang flower vase na nakapatong sa table at binitiwan, dahilan upang makalikha ito ng ingay. Natataranta namang tumayo si Lena at napadako ang tingin sa matandang babae. Sino ka naman? Bakit ka nandito sa opisina ng asawa ko? Mataray na tanong ni Lena. Sino ko? Ako lang naman ang may-ari ng kumpanyang ito at anak ko ang sinasabi mong asawa mo. Ang kaninang mataray na mukha ni Lena napalitan ng takot. Hindi niya inaasahan na darating ang may-ari ng kumpanyang yun. Alanganin niya itong tiningnan. Sino ka? Bakit ka nandito sa opisina ng anak ko? Ang kapal ng mukha mong magpanggap na asawa ng anak ko, impostora. Pasensya na, ma'am, hindi ko naman ginusto na magpanggap. Sinakyan ko lang ang pagkakataon. What do you mean? Yung sekretary po kasi ng anak nyo. Napagkamalan niyang ako si Mrs. M. Suarez. Paliwanag ni Lena sa ginang. Sa halip na itama mo ay hindi mo ginawa. Ginamit mo pang pagkakataon para makapasok dito sa opisina ng anak ko. Lumayas ka, babae. Bago pa kita ipakaladkad sa mga security guard, lumayas ka rito. Sigaw ni Doña Laura. Di lalayas. Nagmarcha palabas ng opisina si Lena. Nakasalubong niya ang sekretary ni Grant na may daladalang 2 box ng pizza at isang basong gatas. Kinuha niya sa babae ang pizza bago nagtuloy-tuloy sa paglalakad. Napapailing naman ang sekretary ni Grant. Pabalik na sana ito ng table niya nang lapitan siya ng isang staff at sinabing nagpatawag ng biglaang meeting si Doña Laura. Samantala, habang abala si Mitchell sa paglilinis ng CR, biglang sumulpot ang mama ni Grant. Alanganin niya itong binati, ngunit laking gulat niya nang bigla siya nitong yakapin. Hindi naman nagtagal ang yakap na iyon at kaagad itong bumitiw sa pagkakayakap sa kanya. I'm sorry for what happened. Mitchell, I'm so sorry if I didn't treat you well. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Michelle sa mga tinura ng biyanan niya. Hindi niya inaasahan na magsusorry ang mama ni Grant. Oo, aaminin niyang labis siyang nasaktan sa mga masasakit na salitang sinabi nito sa kanya. Tao lang ito na nagkakamali at tao lang din siya na kailangang magpatawad sa mga taong may kasalanan sa kanya. Wala na po yun sa akin, ma'am. Naiintindihan ko naman kung bakit kayo nagagalit sa akin. Kasi tama kayo, hindi ako bagay sa anak niyo. Pangit ako at isang hampas lupa. Samantalang kayo, tinitingala ng karamihan. I'm sorry, Mitchell. Hindi ko intensyon na masaktan ka sa mga sinabi ko. Pangako babawi ako sa'yo. Susubukan kitang tanggapin alang-alang kay Grant. Nakikita ko din naman na mahal ninyo ang isa't isa. Patawarin mo ko, Mitchell. Kalimutan na natin ang nangyari noon. Magsimula tayo ng panibagong yugto. Salamat po, ma'am. Nakangiti niyang sabi sa biyanan. From now on, call me mama. Ani Doña Laura, sabay hawak sa kamay niya. Po, sigurado po kayo na okay lang sa inyo na tawagin ko kayong mama? Asawa ka ng anak ko, kaya binibigyan kita ng karapatan na tawagin ako na mama. Nakangiti nitong sabi sa kanya. Talaga po? Maraming salamat po. Pangako mas lalo ko pang mamahalin si Grant hanggang sa huling sandali ko dito sa mundo. Sinama siya ni Doña Laura sa conference room. Nakaramdam siya ng matinding hiya nang makitang maraming tao ang nandoon at lahat ay nakatingin sa kanya. Lalabas na lang po siguro ko. Nakakahiya po kung nandito ko. Mahinang sabi ni Mitchell sa biyanan niya. No, iha. Dito ka lang, ako ang bahala sa'yo. Nakangiti nitong hinawakan ng isang kamay niya at naglakad sila papuntang gitna. Nagulat si Mitchell nang magsalita ang biyanan at formal siya nitong ipinakilala bilang asawa ni Grant.
Lahat ng naroon, napadako ang tingin sa kanya. May naririnig pa siya na nagbubulungan. Hindi tuloy niya maiwasan ng maiyak at masaktan. Ngunit nahinto ang pag-iyak niya nang marinig na nagpalakpakan ng mga taong naroon at isa-isa siyang binati. May mga pumuri sa kanya na first time niyang narinig sa tanang buhay niya. Tuluyan na nga siyang naiyak at nagpasalamat sa mga taong naroon, lalo na kay Doña Laura. Maraming salamat po, Mama. Hindi ko inaasahan na gagawin niyo ito. Ipapakilala niyo ko sa asawa ni Grant. Sobra po akong natouch. Deserve mo ang makilala ng buong mundo, Michelle, dahil mabuti kang tao at may mabuting kalooban. Pinahanga mo ko sa ginawa mo kanina. Kahit asawa ka na ng anak ko, hindi ka nagdalawang isip na maglinis ng CR. Malayo ang mararating mo, Iha. Ang mga katulad mo ang pinagpapala ng Panginoon. Pagkagaling ng kumpanya, niyaya siya ni Doña Laura na kumain sa labas na hindi naman niya tinanggihan. Nang matapos kumain, nagpunta naman sila sa mall at pumasok sa isang sikat na parlor. Ano po ang gagawin natin dito? Nagtatakang tanong ni Michelle. Panahon na para makilala ng buong mundo ang bagong Michelle. Isang Michelle na matapang at marunong lumaban. Hindi magpapaapi kapag nasa tama at higit sa lahat isang Michelle na may mabuting kalooban. Hindi na nga nakatanggi si Michelle nang paayusan siya ni Doña Laura sa baklang lumapit sa kanila. Makalipas ang isang oras, pinaharap siya ng bakla sa salamin. Halos hindi niya na makilala ang sarili. Napakaganda niya. Malayong-malayo sa Michelle na palaging binubuli ng karamihan. Naiiyak sa tuwa na niyakap niya si Doña Laura. Kinagabihan, masayang-masaya niyang ibinalita sa asawa ang tungkol sa pagkakaayos nilang magbiyanan at ang naganap na pagbabanding. Masaya ako dahil sa wakas okay na kayong dalawa ni Mama. Siya nga pala bukas ng gabi ang uwi ko. Excited na ako na mayakap ka, mahal ko. Ako din, excited nang makita ka. I miss you and I love you ng maraming-marami. Kinabukasan, naging abala si Michelle dahil gusto niyang maghanda ng kaunting salo-salo para sa asawa na sinang-ayunan naman ng magulang niya, maging ng biyanan niyang si Doña Laura. Masaya siya dahil magkasundo kaagad ang mga magulang niya at ang biyanan, nagkayayaan pa nga ang mga ito na mag-shopping pagkatapos ng birthday ni Grant. Pasado 8:00 ng gabi, dumating si Grant. Kaagad niya itong sinalubong ng mahigpit na yakap at halik sa mga labi. Sobra kitang na-miss, sabi nito nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Mas miss kita. Tara na sa loob nang makakain na tayo. Yaya niya sa asawa. Masaya nilang pinagsaluhan ng mga pagkain na kanyang niluto. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Michelle na maayos na ang lahat at tanggap na siya ng mama ni Grant. Parang kailan lang, nangangarap siya ng lalaking magmamahal sa kanya ng wagas. Tapos ngayon ito na, abot kamay na niya. Wala na siyang mahihiling dahil ibinigay na sa kanya ng Panginoon. Nang sumapit ang kaarawan ni Grant, tuluyan na nga siya nitong pinakilala bilang asawa. Maging sa mga kamag-anak nito, pinsan at mga kaibigan na nagpataba sa kanyang puso. Sinong mag-aakala na ang katulad niyang pinagkaitan ng kagandahan ay mamahalin ni Grant Suarez, isang mayaman at tinitingala ng lahat, tapos sa kanya pala babagsak. Kinagabihan, nang mapagsolo silang dalaw sa kwarto, iniabot niya rito ang maliit na box na siyang regalo niya. Salamat, nakangiti nitong sabi. Hindi mo ba bubuksan muna? Bukas na lang siguro, gusto kitang masolo ngayon. Sabay kindat sa kanya. Bakit? Hindi ka ba excited na malaman kung anong regalo ko sa'yo? Siyempre excited, pero mas excited ako na masolo ka. Simula nang dumating ako galing Cebu, hindi pa natin nasusolo ang isa't isa dahil naging busy ako sa kumpanya. Naiintindihan ko naman dahil trabaho yun. Sige na, buksan mo na muna yan tapos maligo tayo. Okay, para hindi ka na magtampo bubuksan ko na. Natatawa nitong kinuha ang regalo niya at dahan-dahan na binuksan. Nanlalaki ang mga mata nito na tumingin sa kanya. Maya-maya, tumayo ito at basta na lamang siyang binuhat na parang kay gaan-gaan niya. Yes, magiging daddy na ako. Sigaw nito habang buhat-buhat pa rin siya. I love you, Michelle. Ito na ang pinaka-the best na regalong natanggap ko ngayong taon. Thank you so much. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Sa kabila ng itsura ko, katayuan sa buhay, tinanggap mo ko ng buong buo at minahal. Maraming salamat, Grant. Mahal na mahal kita. Sa halip na sumagot,
Mainit nitong mga labi ang naramdaman niya sa kanyang labi. Ilang sandali pa, nasa ibabaw na sila ng kama at handa ng pagsaluhan ang init ng kanilang pagmamahalan. Habang maliit pa ang tiyan ni Mitchell, hiniling niya kay Grant na magtrabaho muna. Ayaw sana nitong pumayag, ngunit nagpumilit siya kaya naman kalaunan pumayag din ito. Ang gusto sana nito, gawin siyang vice president, ngunit tumanggi siya. Gusto niyang mag-umpisa sa mababang posisyon. Ayaw niyang gamitin ang pagiging asawa niya para lang sa mataas na posisyon sa kumpanya. Sa ngayon ay ilang buwan na lamang ang hinihintay ni Mitchell at malapit niya nang isilang ang kanilang baby Grant na siyang kukumpleto at magpapatibay ng kanilang pagmamahalan. Maraming pagsubok man siyang pinagdaanan sa buhay, sa huli natikman naman niya ang kaligayahan sa piling ng kanyang asawang si Grant na labis niyang pinagpapasalamat sa Panginoon.